Magandang gabi pa sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating ika-163rd day na ating sharing and devotion video ngayon. Ayan, at medyo antok at kulang sa tulog ang inyong lingkod dahil nga alas 12 na ako nakatulog yata kagabi. Tapos nagising ako bigla ng alas 4 at di na nakabalik ng tulog. Kaya ayan, dahil nagtrabaho, ay umi-epekto yung pinagalo-halong pagod at saka kulang sa tulog. Kaya after na devotion video ko na to at ma-post ay tayo magpapaalam na at kailangan matulog at ipahinga ang ating katawan. So bago tayo magpasimula, wag po natin kakalimutan na manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat po, tuloy po namin kayong pinapapurihan, dinadakila at pinasasalamatan, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan natin nga, Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, na nananatiling buhay, Panginoon. Tumitibok ang aming puso, Panginoon. Umagana ang aming mga five senses, Panginoon. At nakakapagtrabaho, nakakapag-aral, Panginoon, o negosyo man ang mga ginagawa, Panginoon. Ano man ang ginagawa ng bawat isa, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na kayo ang mapapurihan. Salamat po sa mga biyaya na nakikita man sa physical o hindi, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na kumikilo sa buhay namin, Panginoon. Dadako na naman kami muli sa pagbuli-bulin inyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin na kayo ang laging mapapurihan at mataas, Panginoon, at hindi ang aming mga sarili, Panginoon. At alam po namin na kayo may kakayahan, Panginoon, na makapagpabago ng being ng isang tao, Panginoon. Ito man ay dating masama, dating mabisyo, Panginoon. Pero kayo po ang hihipo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Nang sa gayon ay kayo lamang ang tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas. Ngayon din, Panginoon, patuloy kami hindi nagtasawang magpasalamat, Panginoon, sa aming Panginoong Yesus na siyang naging dahilan ng kaligtasan ng lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon. Ngunit mas lalong higit, mas mainam at mas mabuti ang makakamit ng mga tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas kaysa ito ay mga tagapagtrabaho lamang, Panginoon, or ano man ang ginagawa, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin, Panginoon, upang ang aming buhay, Panginoon, ay lumakad patungo sa inyo, Panginoon. We will shine and grow from glory to glory, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ano man mga nilalakad ng bawat isa o ginagawa, Panginoon, ay maging kapuri-puri sa inyo, Panginoon. Lalong higit ang aming mga trabaho, Panginoon, bilang OFW, Panginoon, dito. Hindi madali, Panginoon, pero nakakaya namin dahil sa tulong na bigay ninyo sa bawat isa. Muli, ang dalangin po namin, Panginoon, ay huwag kaming maging mayabang, Panginoon, bagkus, Panginoon, magpasakop kami sa banal na Espiritu, Panginoon, nang sa gayon ay humble lamang po kami sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 20:37. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa salaysay tungkol sa nagliliyab na mababaw puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Message, dagdag pa ni Jesus na si Moises daw ang nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Dahil nang magsalita daw si Moises tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ay tinawag daw nito ang Panginoon na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Jacob. Ayan. Application, maaring tanong ng karamihan dito na hindi naman naabutan ni Jesus si Moises, pero bakit alam nito ang mga sinabi ng mga propeta sa lumang tipan? At maging si Moises, paano niyang nakilala sina Abraham, Isaac at Jacob kayong hindi pa naman siya nabubuhay noong panahon na iyon? Yun ang masasabing kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng karunungan, ay hindi ito maaabot ng sinuman. Kaya nga, ang pagka-excited natin na makarating sa karian ng Diyos ay lagi nating taglayin at huwag manlulupaypay. Dahil kapag sinabi at pinangako ng Diyos, mabilis man o matagal ay mangyayari o nangyayari.
Pinaka-importante sa lahat na dapat na ibubulay-bulay natin ang mabuting balita ng Diyos at isinasabuhay para sulit pagpunta sa ating ah kaharian ng ating Panginoon, 'di ba? So ayun na nga, 'di ba? So syempre magtataka kasi karamihan din yun ng mga naging tanong, paano nasulat yung mga Old Testament? Hindi pa naman nabubuhay nung panahon na yun ang ating Panginoong Yesus. Kaya ayan, kumbaga um, hindi pa kasi na-experience ng mga tao nun yung muling pagkabuhay talaga ni Jesus dahil hindi pa na ipapako si Jesus sa krus at hindi pa namamatay at inilibing. Pero tayo, naniniwala tayo na, ayan, sigurado, parang magkakakilala sigurado tayo dyan. At yun nga yung nasabi ko sa ating devotion kapon na para tayong magkakapatid sa kaharian ng Diyos at ang Diyos lamang ang ating nag-iisang Ama. Kaya we have the assurance na pwede natin siyang tawagin bilang Abba Father. Hindi kagaya ng mga sinaunang panahon noon. Sa lumang tipan, ang tawag nila sa Diyos ay Elohim, ayan, o kaya ay Elyon, El Elyon, or tinatawag nila na Diyos o Panginoon. Pero ang kaibahan, sa bagong tipan, ang Panginoong Yesus ang nagpasimula ng tawag na Abba Father sa ating Diyos Ama. Dahil nga naniniwala siya at nagpapasakop ang mga nasa bagong tipan na binago na tayo ng Diyos. We are redeemed, we are saved, we are clean. At wala nang kahit ano pa man na maduduming mga bagay ang still sa ating joy at still sa ating pagmamahal sa Panginoon. Ayan. So, o, diba, exciting yun kapag Father Abraham, sila David, sila Isaac, sila Jacob, diba, yun talagang mga magigiting na tao ng pananampalataya dahil sila yung pinagmulan ng lahi na magpaparami sa buong mundo, diba? So, ngayon, masyado na maraming tao sa buong mundo, pero marami pa rin mga espasyo na pwedeng puntahan ng bawat tao para mag-mission, magpahayag na mabuting balita ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? At dapat daw na isinasabuhay natin nga, ayan nga, ang mabuting balita. Kaya kumbaga, ang tao magsasabi, uy, alam mo, ikaw sobrang bait mo, or uy, alam mo, ikaw sobrang maalaga ka. Ay yung masasabi ng mga tao na tunay na ang ating Panginoon, tunay na ating Panginoong Yesus ay walang katulad at walang kapantay ang kanyang pangalan sa buong mundo. Siya lang talaga ang Prince of Peace, ayan, Kings of Kings and Lord of Lord. Kaya, 'di ba, sa buhay natin ay may mga pangako ang ating Panginoong Diyos. Kumbaga, bilang lamang ito, pero ang pinaka-importante is na isasabuhay natin ang mga natutunan natin sa mabuting balita ng Diyos. Kagaya lalong higit, pinaka-famous na ibigin mo ang iyong kapwa. Kumbaga hanggat maaari kaibiganin mo pa nga siya. Okay, mga maging magkaaway. Kasi mahirap kapag tayo ay nag-away-away, ang ating Panginoong Diyos, ang nais lang niya sa atin ay kapayapaan. At saka yun, ipangaral natin na mabuting balita ng ating Panginoong Diyos para kahit lisanin man natin ang mundong ito is meron tayong maipapamana sa ating mga anak o mga supling or basta nakakasama natin sa buhay-buhay, sa bahay, sa daan, sa trabaho, 'di ba? So, ang lagi nating dapat gawin ay ating laging pagliyabin. Ayan, tayo ay on fire lagi sa pagsunod at sa pananampalataya sa ating Diyos. Kasi kung mananangan lang tayo sa sarili nating kakayahan, is hindi talaga natin kakayanin. Pero kapag nailipit up mo na to sa ating Panginoong Diyos na siyang nakakaalam ng mangyayari sa atin, i-let go mo na, hayaan mo na ang Diyos ang magtakda sa inyo sa tamang panahon, di ba? Ayan. And ayun, very excited tayo para mapunta sa kaharian na ating Panginoong Diyos kasi nga wala na tayong hahanapin pa doon, lahat na ng bagay naroroon. So karamihan naman yun ang hinahangad na
di na sila tatanda, di na sila maghihirap, di na sila magkakasakit. Lahat ng pangailangan nandun na, prutas, ginto, di ba, pilak, mga mamahaling diamante, nandun na. Wala na tayong hahanapin, kaso lang, hindi natin pwedeng dalahin sa mundo ng kabutihan, kundi ay mamuhay tayo na naayon sa kalooban ng Diyos at sundin ang kanyang mga pinag-uutos na go therefore and make disciple of all nations. So, hindi ko po alam kung okay pa ba yung aking mga sinasabi o talagang nahalatang antok na. So, let us all pray. Amin ang Diyos, ako po yung reset na ito kami, Panginoon. At nagpapasalamat, Panginoon, sa buong araw na ito na kami sinamahan ninyo at napagtagumpayan namin ang bawat mga tinrabaho namin, Panginoon. Ano pa man, Panginoon, ang deepest desire ng aming mga puso, alam namin, tinupad nyo na ito, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, lahat ng mga artista, Panginoon, lahat ng mga tao na ordinaryong tao, mga evangelist, mga prophet, Panginoon, missionary, Panginoon, mga pastors, di ba, from around the world, Panginoon, at kahit kami mga ordinaryong tao, magiging tagapagpahayag na inyong salita saan man kami magpunta, Panginoon, dahil tanging ang karunungan lamang ang madadala namin hanggang sa kabilang buhay, subalit ang physical namin katawan ay pwedeng mag-fail, Panginoon, especially kung hindi po kami nakakabit sa inyo, Lord God. Kaya dalangin din po namin, Panginoon, lahat ng mga dumadanas ng mga financial na mga problema, Panginoon, ito man ay utang sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, o ano pa mga bagay, Panginoon, ay alam namin na patuloy na ginagawa, Panginoon, ang inyong mission sa buhay namin, Panginoon, kung kami ay nabuhay, Panginoon, na nagdilingkod sa inyo, Panginoon. Kaya din, Panginoon, ang lahat po ng mga pagawain, Panginoon, para sa inyong gawain dito sa mundo, Panginoon, na namin maging victorious at successful, Panginoon. Dahil ginagawa po namin ito para sa inyong kapurihan. Kaya din, Panginoon, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng sakit o karamdaman, Panginoon, na kayo po ang may kakayang magpagaling sa bawat isa, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon. Anumang sakit, gagaling yan, basta kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kung sakaling mahirapan man tayo, is meron namang rescue para mas higit at mas lubos nating mauunawaan ang magandang balita ng ating Panginoong Diyos, diba? At ang mga sakit, karamdaman, Panginoon, na physical, emotional, or spiritual, Panginoon, ay winawasak namin, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, na hindi ito magwawagi, Panginoon. Ito ay nararamdaman lang nila, ngunit alam po namin, Panginoon, na may great purpose kayo sa buhay namin, Panginoon. Ang mga misyonero, mga pastors, mga priest, Panginoon, mga diaconess or diacono, Panginoon, ay dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyong iingatan may precious blood, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. At wala na kami nga hanapin pa, Panginoon, dahil ang buhay namin ay kumpleto na. Diba? Kung ang mga tao ay naghahanap ng kaligayahan sa mundong ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na kami ay maging liwanag at asin, Panginoon, sa mga landas na dadaanin ng aming kapwa, Panginoon. At gayon din, Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, sa bawat mga nasirang mga relasyon, Panginoon, na kayo po ang mag-restore ng mga samahan ng magkakaibigan, mag-asawa, magkapamilya, Panginoon. Lahat na po, Panginoon, ay mas mabuti na naire-release at napapatawad na, Panginoon, ang aming mga kasalanan, Panginoon, sapagkat ang inyong bugtong na anak na si Jesus at kayo, Panginoon, na nagpakita sa amin kung paano ang tunay na pagmamahal at pag-ibig at pagpapatawad, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ng bawat mga bansa ay dinadalangin po namin ang kapayapaan sa bawat mga bansa, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ano man ang kanilang deepest desire, Panginoon, ng mga pinapanalangin, Panginoon, na maaaring nahihiya at hindi kayang sabihin, Panginoon, ang inyong balita, Panginoon. Pero alam po ninyo alam po ninyo sa inyong kaarunungan, Panginoon, kung anong mas mabuti sa amin, Panginoon. Minsan, may mga bagay na akala namin pangit o masama ay minamarapan natin na purihin ang ating Panginoon. Ayan. At kayo din po, Panginoon, ng mga kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na nagtuturo, naging mala teacher, prophets, evangelist, Panginoon,
para magbahagi ng inyong salita ng kaligtasan, Panginoon, ay mabubuhayan po ang bawat isa, Panginoon. Kaya din, Panginoon, kayo magpo-provide sa lahat ng mga pangailangan ng mga estudyante, Panginoon. Maraming mga estudyante ang kailangan ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, upang iwasan nila ang pag-cheat o pangopya, Panginoon, at ang gawin lamang ng bawat isa, Panginoon, ay manangan sa inyong karunungan at kakayahan, Panginoon, para kami makatayo na at may mga panibagong mga magiging mga dancer sa simbahan ng Alive, Panginoon, dahil may mga tinetrain kami, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, kaya ang siyang maghari, mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, at ano pa man ang mga greatest desire namin, Panginoon, ay alam namin na dininig niyo na, Panginoon, at nasa harapan na namin, Panginoon. At bukas po, dalangin na, Panginoon, ang panibagong buhay na ipagkakaloob niyo upang magawa na naman namin ang aming dapat gawin, Panginoon. At kung tunay man na darating ang presidente ng Amerika, Panginoon, sa Pilipinas, ay mga presidente, Panginoon, at pinakamababa na mamamayan sa isang lipunan, Panginoon, ng pamilya, Panginoon, ay strengthen mo po, Panginoon, nang sa gayon bawat pamilya ay mag-disciple, Panginoon, at maibahagi rin sa iba, Panginoon, ang inyong mabuting balita, Panginoon, sapagkat walang ibang pinakamagandang balita sa lahat, Panginoon, kundi ang pagdating at pagtubos ng kasalanan ng Panginoong Diyos, ng kasalanan ng buong sangkatauhan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat tao, Panginoon, ay magkakaroon ng pagkakataon para makilala kayo, Panginoon. Hindi pa man po namin batid kung kailan, Panginoon, o kung hanggang kailan lamang ang pinapairam niyo sa aming buhay dito sa mundo, Panginoon. Pero nagtitiwala po kami, Panginoon, na napakaganda ng plano niyo sa aming, Panginoon. Salamat sa mga taong ginagamit niyo para kami pagpalain sa iba't ibang mga bagay, Panginoon. Truly, God, you are indeed our Abba Father, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, ano pa man ang mga nakalimutan, Panginoon, dala na rin ng antok o pagod, Panginoon, ay kayo na po ang magpuno at mag-implant sa puso at isip namin. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.